Pro Tempore Senator Panfilo Lacson. Makausap na natin at kunin na natin sa kanya mismo, Weng. Babalik ba siya? Yan. Bilang chairman ng Blue Ribbon. Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson nasa ating linya. Senator, magandang umaga. Magandang umaga po. Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Kamusta na po kayo matapos po ang inyong eye operation? Yeah, nag-heal pa. Nag-heal May sutures okay. pa yung aking mata. Pero official na po, babalik na kayo as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator. Lahat kasi ng chairperson, sinihalal ito sa plenaryo. Opo. No? Opo. Hindi pwedeng usapan lang ng Senate President at saka nung particular na senador. Ito'y nagkakaroon ng motion pagkatapos sa pagbobotohan. So sa ngayon, siyempre wala pa naman kaming session, November 10 ang resumption. So doon malalaman kung ako ba'y maging chairman. Pero sinabi ko na kay Senate President, if elected, sabi ko, I will accept. Okay, what made you decide to make yourself available uli sa chairmanship ng Senate Blue Ribbon after what happened nitong mga nakalipas na ilang linggo? Si Senate President Tito Sen na rin ang nagsabi na yung marami sa aming mga kasamahan, kinausap siya. Dahil ito inoffer nga sa kung kani-kanino sa mayorya. Siyempre, kung sino nasa majority block, sila naman yung may karapatan lalo sa mga major committees ng Senado. So sabi niya, mga kasamahan din natin ang kumakausap sa kanya, sabi niya, na kung pwedeng bumalik ka. So kami naman, sabi ko nga noon, nung nag-resign din ako, we serve at the pleasure of our peers. Kasi nga halal kami. At kung maramdaman mo na nawawala yung kumpiyansa, yung trust ng iyong mga kasamahan, hihintayin mo ba bang i-oust ka? So, minabuti ko magpaalam kay Senate President. Sabi ko, bayaan mo na lang ako umalis para hindi na rin makompromiso yung integridad ng ating majority block. Ngayon, hinahanda nyo sarili nyo para makabalik. Meron bang kolatilya, Senator Ping, para pamunuan nyo muli ang lupon kung sakasakali? Walang kolatilya. Walang ibang requirements, basta't yun lang pinag-usapan namin na kung pwedeng pamunuan ko ulit. Sabi ko, kung ihahalal ako ng mga kasamahan natin, bakit nga hindi? Ano po ang plano once na nag-resume na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? The earliest na makapag-schedule kami ng pagdinig, ng resumption, Friday. Kasi tapos na halos yung committee hearings ng budget. Mag-plenary debates na kami. Siyempre, yun ang priority. Opo. So, ang nakikita ko lamang po baka pwedeng mahiling sa Senate Finance Committee Chairman, Senator Sherwin Gatchalian, kung pwedeng maibakante yung Friday. Kasi normally, nag-plenary interpellations kami. Monday hanggang Thursday, maghapon. So, baka mabakante yung Friday, maisingit yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Okay. Ano po yung earliest date, Senator? November 14. November 14. Friday yun. And every Friday thereafter? Depende. Kasi priority talaga yung national budget. At marami ring issue doon sa national budget. Alam mo, in fairness to Senator Gatchalian, he's handling the Committee on Finance very, very well. Natutuwa nga ako pag napapanood ko at naririnig ko yung mga pagdinig na sinasagawa niya. Napakarami niyang natutuklasan, nadidiscover na dapat i-correct. Actually, may bago nga po, Senador. Ito'y, alam ko, nakarating na sa inyong kaalaman po ito. Weng, flood control project, binadgetan sa flood control, reclamation. Sa Laguna, DNR yan, Laguna Lake. Ito, naku, makang dadami yata yung iimbestigahan nyo dito, Senador, sa Blue Ribbon. Madadagdag ba ito? Tama yun. Mapapadagdag Kasi alam mo, hindi ko talaga maintindihan for the life of me na parang pinaglalaroan na lang yung budget. Pag nagpasa kami ng national budget, maski anong taon, itemized yan Pag nilagyan mo ng 100 milyon ng isang proyekto, naka-identify yan. Yes. So pag ito'y iniba mo, yung description o yung paglalaga ka ng pondo, maliwanag na technical malversation yun Yung act pa lang, hindi pa wala pang ninanakaw. Kung meron nakalagak na pondo para sa isang proyekto, dapat naka-stick yun sa proyekto na yon. At kung ito'y hindi magagawa for some reason, papasok sa savings yun, hindi magagastos.
Pero nangyayari, ayon na rin sa mga naririnig nating testimonya ng mga taga-DPWH, parang laruan na lang sa kanila yung pere, yung pondo ng bayan na nagbaba ng proyekto si ganito at hindi po pwede kasi masyadong malaki yung 1.5 billion without mentioning names yung 1.5 billion na nakatapat doon sa multipurpose building ang requirement 150 million which is 10%. Ginawa namin ng paraan para matapatan yung 150 million, pinalitan namin ng flood control projects na 600 million. Pero tinaasan namin naman yung komisyon sa 25%. So ano ba priority natin, yung komisyon o yung proyekto? Para lumalabas, Senator, doon sa tanong mo, oo. Pero maliban doon, Senator, may natutuklasan din po yung mga farm-to-market roads. Yung ba idadamay din po yan ng Senate Blue Ribbon Committee? Baka mag-segue doon kasi mga infrastructure kailangan, hindi lang dapat tingnan yung flood control projects, pati yung mga ibang infrastructure kasi yung DPWH talagang overtime napabayaan o talagang inabuso. No? Dahil nga nakita nilang lumulusot, so in the course of time, pinondohan ng pinondohan dahil alam nilang pagkakakitaan. Kaya nga umabot na yung sa sukdulan na yung galing sa regular budget, nililipat na sa unprogrammed fund para, dahil siguro puno na dito sa regular budget, ililipat naman sa unprogrammed. Yung unprogrammed, sabihin na natin medyo mahirap galawin yun Kasi may mga requirements bago mo magamit yun Ang unprogrammed fund kasi, 3 lang yung kondisyones yan Pag merong excess collection ng non-tax revenue, not even na hindi naman lahat ng tax revenues, kundi naka-specify doon sa special provision doon, non-tax, yung kinikita sa pamamagitan ng hindi sa buwis, kundi doon sa mga kinikita halimbawa na mga pinagkakita ng gobyerno, yung asset privatization, o kaya yung ating mga GOCCs na kumikita, dapat kung may excess doon, pwede mong ilipat sa regular budget, pang-augment. Opo. At yung pangalawa, siyempre yung sinasabi, pag may approved loan, siyempre may approved loan ka, may available kang pondo. At pangatlo, may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, nagpasa ng batas, nakakolekta ng buwis, may pagkukuhanan ang program appropriations. Pero ang nangyari, nililipat from regular budget at napakalaki. Itong sa 2024, nakita ko yung dokumento, ang hinugot nila from unprogrammed appropriations, pumapalo ng 50 billion at 30 billion doon nakalagak para sa flood control projects. So ibig sabihin, nawili sila sa flood control project na hindi naman talaga tumatama doon sa master plan. Napakaganda ng direction ngayon ng DPWH sa ilalim ni Secretary Vince Dizon. Hi, would you like to try? This one. Espresso cappuccino. Yung master plan at yun din ang direksyon na tinatahak ni Senator Gatchalian bilang Finance Committee Chairman na kung hindi naayos sa master plan ng national government, wag natin ponduhan. Pero Senator, nasa higpit ng implementasyon at pagbabantay. Kasi dati may ganyan din mga trust pero napabayaan yung pinaka-basic na pagbabantay, monitoring ng proyekto kaya nalusutan. Hindi lamang sa implementasyon Nakakagulat na rin na yung tinatawag na leadership fund ni Secretary Bonoan. Nakakagulat dahil sa National Expenditure Program pa lamang, dahil ito'y eksklusibo ito sa executive branch doon pa lamang may pakialam na pala yung mga mambabatas, nagpapasok na ng insertion sa NEP. Ang NEP talagang para sa kanila lang yun. Maghintay kami yung sa authorization or legislation phase bago kami makialam sa pamamagitan ng mga amendments. Pero doon pa lamang sa preparation ng tinatawag na President's Budget, yung National Expenditure Program, nakasingit na yung mga mambabatas. At may collusion na between DPWH at yung legislators na nagsisingit na kagad. Saan ngayon humugot sila saan ang galing ang planning nun? Ang plano nanggagaling dapat yan sa nilikom ng mga RDCs, galing sa mga local development councils na nagsagawa ng kanilang mga kanya-kanyang local development plans. Pag na-consolidate, ito yung ipapasok sa NEP. Pero kung nanggaling naman sa mambabatas na dahil may kausap silang contractor, ang masama kasing nangyari sa budget natin, naging contractor-driven.
hindi need-based o kaya hindi priority-based. Hindi na tinitingnan yung prioridad ng mga kanayunan, yung mga local government units. Hindi na tinitingnan yung kung ano yung pangangailangan nila. Ang tinitingnan kung sino ba yung suking contractor na makapag-deliver noong proyekto. At doon nila, alam din naman natin, rig lahat yung halos lahat ng mga bidding. Tapos, ang masama doon, siyempre, isa-substandard nila and worse, ginagawa ng ghost project para halos 100% na yung kanilang kita. Okay. Speaking of contractors, nabanggit nyo na rin lang po yan, Senador. Weng, unang nilabas ni Presidente, 15 eh. 15 contractors to, Legacy, Alpha Omega, St. Timothy, QM Builders, EGB, Top Notch, Centerways, Sunwest, Hightone. Ubusin ko lang, Senador, para 888 Construction, Royal Crown Monarch, tapos Wow, MG Samidan, LRT Key Builder, tsaka yung Road Edge Trading. Diskaya lang ang natutuntun. Parang nawala na yata yung ibang mga kontraktor dito, Senador, doon sa ginagawa nating pagsilip. Yung Sunwest, alam ko, natatandaan ko to. Ito yung kay Saldico, di ba, Senator? Yung Sims, yung... Wala nga yung wala Sims dito. Yung Sims, pero ito yung may nagparenta ng lisensya. Yung Sims, lisensya lang ang puhunan nun Sahod lang yun 3% siya Oo, pero yung ito Wawa talaga. Builders, yan. pumarap ito doon sa inyo sa Senado, di ba, Senator? Ito rin yung nagpahiram ng lisensya. Pero ang dami pa nito, Parang hindi yata sila na nasisilip, Senador. Target niyo ba yun, Senator? Katunayan na may mga nasali doon sa investigasyon, sa inquiry, na hindi kasama sa top 15. Sabi nyo nga, yung Sims, hindi ba? Opo. Nandun at siya. Yun, alam mo, nung pinakita sa amin yung ledger nung kanyang mga bank transactions, doon nga lumabas sa pagdinig na 2 beses halos magkasunod na buwan, o siguro may pagitan yata ng 2 buwan, 457 million pesos winidraw sa Land Bank. Land Bank ng Malolos Highway, branch. Hindi man Land Bank na main office. Hindi malaking branch. Pero yun, napakaraming question. Yun pala, ginagamit lang sila noong tinawag naming BGC Boys do sa sa Bulacan First District Engineering Office para gamitin yung lisensya, pero sila na nagtotoka kung kani-kaninong kontraktor sa Wawaw, sa First Star, kung kani-kanino binibigay. Pero itong mga nabanggit natin, mga kontraktor na ito na unang binanggit na ng Presidente na nakakuha ng malalaking mga proyekto, ito'y sisilipin pa rin ng komite, Senador. Totoo yun. Ang patakaran kasi namin, panuntunan, susundan namin yung ebidensya, hindi yung kami yung hahatak sa ebidensya. At mahirap din yun kasi kung wala naman magsasalita, saan ka kukuha ng information? So sa November 14, ano ang inaasahan po natin, Senator Lacson? Kasi may mabigat yung naiwan ninyong pagdinig nung dati Doon ba kayo magti-take off ulit? At sino yung mga paharapin niyo ulit, Senator? Unang-una kasi may development doon kay Technical Sergeant Gutesa, na may findings na may resolution na yung executive judge ng Manila RTC na napatunayan na hindi talaga signature o pirma nung notaryo si Atty. Espera yung kanyang sinumpaang salaysay. So isang usapin yon, pero it doesn't take away yung validity ng kanyang sinumpang salaysay sa harap naman ng Senado. Magkaiba yun Nanumpa siya doon yung kanyang sinumpang salaysay, sinumpaan niya naman bukod sa harap ng Blue Ribbon Committee. So mananatiling valid yun at kikilalanin yun even sa paggawa namin ng committee report. Titingnan namin yun na ang presumption doon katotohanan kasi sumumpa siya na pawang katotohanan yun. Pero, Senator, kaya lang, asa na po si Gutesa ngayon? Kailangan ba siyang humarap ulit sa Senate Blue Ribbon Committee or tatanong yun ng testimonya na kung hindi na siya ulit mag-second round pa ng testimony? Papadala namin siya ng invitation or subpoena, pero papadala namin yung subpoena sa office ni Senator Marcoleta. After all, siya naman ang nag-present sa kanya. O kaya do sa address ni sa dating Congressman Mike Defensor. At kung ano pa yung pwede namin pagkuhanan ng information, halimbawa sa mga dating kasamahan niya sa Philippine Marines, yung kanyang dating commanding officer, baka naman pwede mapagtanungan namin
kung saan siya pwede marating para mapaharap uli namin siya. Kasi maraming pwedeng tanungin sa kanya. Dahil sinabi ko nga, while valid yung kanyang sinumpang salaysay sa harap ng Blue Ribbon Committee, may issue ng kredibilidad pagdating doon sa pag-amin niya o sa pagsasabi niya na siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Spera ng kanyang sinumpang salaysay na dala-dala niya sa Senado. So magkaibang issue yun. Opo. While kinikilala namin yung kanyang pahayag na sinumpaan sa amin, pero yung kredibilidad niya naman, di ba may kasabihan yung mga abogado na yung falsus in uno, Yes. falsus in omnibus, ano? Nagsinungaling ka sa isa, maski pa paano, mababahira Basag na po yung iba, no? Yes. pwede may bahid na. mababasag yung bakit dito nagsinungaling ka, pwede mo sabihin pa sa amin na ang mga natira lahat totoo. Pagdududahan ka rin, oh. Opo. Okay, isa na lang, Senador. November 14, meron daw very important witness. Tama ho ba? Meron, oo. Sino po? Mas lalawak pa yung at may mga dagdag na madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. Government Yung, official at po ba? May government officials, may civilian pa nga eh. Alam mo, nagtataka ako, may nakita akong dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Oh? Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Yung pala, broker ng mga kontraktor. Paano siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Ano paano Klase. Oh, May poder post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorse ng mga proyekto. Pinuutosan si Secretary. Si Secretary nagpapautos naman kaya. Ayun nga, mahirap eh. Alam mo, hindi dumadaan sa official channel ng departamento. Parang sumosolo yata si Secretary na meron sariling diskarte. Departamento niya na yun. Bakit kailangang sumideline ka pa sa labas? Alright, kapanapanabik po ang mga mangyayari po sa pagbabalik po na ninyo kung sakasakali bilang chairman po ng Senate Blue Ribbon. Abangan po namin yan, Senador. But in the meantime, salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Good luck po, Yeah, sir. Magaling maraming kayo. salamat Magaling din. kayo, Weng, Magaling, sir. Joel. Thank you. Thank you. Senator Ping Lacson, Senate President Pro Tempore, mga kapuso.